pinag-uusapan ninyo? Sinagot naman ng mga alagad sa mga katanungan ito at binalikan ang kwento tungkol kay Jesus sa Nazaret, isang propeta na makapangyarihan sa gawa at salita, maging sa harapan ng Diyos ang mga tao. Isinagdal siya ng aming mga punong sacerdote at mga pinuno upang makatutang mamatay at siya ay pinagod sa krus. Mga kapatid, si Jesus mismo ay binabalik tayo sa mga kwento natin na kasama siya, lalo na ang kanyang pagmamahal sa bawat isa. Ito ay bahagi na lalo natin makilala ang Panginoon at makita kung gaano siya kabuti sa atin. I know all of us have its own story and experience with Jesus to share and to proclaim with our neighbors. How He touched and moved our life, and how He helped and guided us in our daily living. Minsan nakakalimutan na lang natin ito na buhay pala si Jesus sa lahat ng pangyayari nating ginagawa. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay kwento ng matagumpay na pagpapakasakit at kamatayan. Pagkatapos ng lahat ng pananakit, dalughati at pagtulumpay, si Jesus ay muling nabuhay at nagbigay ng kagalakan sa bawat isa. Ito'y isang paalala sa lahat ng ating mga kaluluman at hindi ka nais-nais sa mga kwento sa buhay. At yan si Jesus. Kaya tingnan natin itong maigi dahil nalalakasan natin ang kanyang walang dahil ito sa walang hanggang patuloy at ulong na gawain. The suffering and death of Jesus on the cross secured that there is life after all because of the resurrection. It tells us not to forget our experiences in the past, but to make them our foundation in going forward. The memories make us great and better people today. Mga kapatid, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng pag-asa sa lahat ng mga karanasan natin noon at nakayanan natin itong lagpasan ang pagkabuhay. Ngayon, mas lalo tayong pinapalakas at matibay na tagasunod. The risen Lord is our hope that we can overcome all the pain and sadness moments of our life because Jesus is truly alive. Amen. And God bless you.